Ito'y pinagdiriwang po namin ngayon. Dakilang kapistahan ni San Jose. Piyesta na doon sa isang bayan natin. Bahagi yun na kung saan ay sa nawa sa pamamagitan ng halimbawa ay pinakita ni San Jose yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Katulad din ng pagsunod ni Maria sa kalooban ng Diyos. May iba lang maliwanag na pagkilos na ipinamalik si San Jose bilang itinuturing na ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya yung tumayo na ama na Jesus sa pamagitan ng pagsunod niya sa pagpapakasal kay Maria. Sa mahalagang ito, lalo na sa 2,000 taon ang nakalipas, sapagkat iba yung pamangkayan ng tao. Kahit na sa ngayon, yung pagtingin ng tao kapag walang ama, walang inikilalang ama, yung isisilang ay iba ang tingin. Napakalaga po man din yun sapagkat maliwanag na ito yung daan na pinili ng Diyos para ipakita ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Sabi ko nga, hindi na po sa pagtingin ng tao, ngunit maaari nila kasi na iba yung batas ng lipunang ginagalawan ni Maria at ni Jose. Bahagi yun sapagkat kapag hindi pinakasalan ni Jose si Maria ay sabi nga natin parang maraming katanungan kaysa sa kasalutan. Pangalawa, para din makita natin yung proteksyon na ipinamamanin ng isang ama sa kanyang sambayanan. Napakahalaga mo yung role ng ama sa pagkilos natin sa ating pananampalataya. Makita natin minsan sa ating ngayon din sa mga pag-aaral na kapag yung ama nagsisimba, dala niya ang buong pamilya. Kung ang ina lamang na nagsisimba ay hindi niya kagad nadadala yung buong pamilya. Pagkamat mayroon, kaya mas malakas yung hatang ng ama kapag yung ama ang nagsisimba. Mas nadadala niya ang buo niyang pamilya kaysa yung nanay na nagsisimba. Kung minsan hindi niya madala yung asawa niya, yung mga anak niya. Kaya isa nito yun sa mga aspeto na kinakailangan din natin sa ating pagninilay at programa na may kaya ang mga kalalakihan na makapag-aktibo makilaman sa pagkilos ng simbahan, lalo na sa pamagitan ng
San Jose sa kanyang pangalaga sa banal na pamilya, pagtugon na patuloy niyang ginagabayan na mailayo sa lahat ng uri ng kapahamakan na makita po natin na maaaring harapin ni Maria at ni Jesus. Kaya ang tawag na namin kay San Jose, Protector of the Church, nangangalaga ama ng simbahan. Ay kinakailangan natin talaga ng mga kalalakihan na sa ganun ay mapangalagaan ang kanyang sambayanan. Ay ito po ay hindi na mo siguro mahalaga sa mga lugar kung sino ay tayo ay highly persecuted. Kasi kailangan din kahit paano na may nakikita father figure, Mary figure na mangangalaga sa kanyang sambayanan. Kaya napakahalaga yung role ni San Jose na nawa ay makita ng lahat ng mga ama ng tahanan na patuloy nawa nilang makatulong sa panawagan ng Diyos. At higit sa lahat, ito yung sabi na natin dito ay yung pagkatapos ng panaginip ni Jose. Ginawa niya, sinunod niya yung kanyang panaginip na mundo ay pinahayag ng isang anghel na pakasalan niya si Maria. Bahagi yung kung saan ay pinaalalahan din natin yung karamanan at kabananan ng sakramento ng kasal. So, bahagi yun na may mga hamon ngayong kapanahunan na ito. Hindi lang natin alam kung gawa ng pandemic. Mula nung pandemic, medyo nabawasan yung mga nagpapakasal. Bagaman matagal may doon sa sakramento ng kasal, kasi yung kaisipan natin nagsasama naman ng maayos, pwedeng una ng kasal. Pero bahagi yung na makita ko namin. Kaya very strong yung ipinahayag ng natin. Huwag kang matakot na makasalan si Maria. So bahagi yun na ipinamali ng Panginoon sa pamagitan ng anghel. Marami kasi yung natatakot na magpakasal. Bagaman nag-iibigan, pero ayaw na nila ng kasal. Sabi ko nga, may programa tayo na libreng kasal. Ayusin lang yung papeles, gagawin natin sa mga ordinaryong misa natin kahit na simple. Ang mahalaga yan, magkaroon sila ng basbas. Hindi ko rin alam kung baka yung gusto ng iba ay mag-arbo. Pero sabi ko nga, kung gusto nyo mag-arbo, ay hindi naman gawin later on yun. Pero napakahalaga yung sakramento ng kasal para huwag mamumay sa kasal.
ko minsan na hindi maliwanag sa iba. Kasi akala nila hindi naman wala namang problema sa kanilang pagkasama. Pero hindi nyo nakita yung biyaya na binibigay ng sakramento ng kasal. Bahagi, hindi lang yung legal rights o tawagin natin yung contract. Yun po ay yung pagbabasbas ng Diyos. Kaya tawag natin ay notional blessing. Panalangin sa mga mag-asawa. At napakitong kapangyarihan ng dulo-dulo na sakramento ng kasal. Sa biyaya at lalo-lalo na sa pagpamalaki sa kanilang mga anak at sa patuloy na paglago ng sambayanan ng Diyos. So, hindi naman natin sinasabi na kapag nagpakasal ka, perfect na. Ngunit pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na alin, na siya nawang maging daluyan ng biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos sa buhay ng asawa at sa pamilyang Kristiyano. Kaya mahalin ba yun sinabi niya, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Sabi nga, hindi natin siguro masyadong nakita yung biyaya at karangalan ng sakramento ng kasal na kung saan ay pinagsasama ang isang babae at isang lalaki upang ibahayag nila yung kanilang pagmamahalan at hindi nila pakinabangan yung pagtataguyod ng kanilang sarili pamilya o ng kanilang pamayanan na hukuspo gawa ng mga anak na dulo ay isusilaw. So kaya ito ang tahanan ito, ay pinanaman natin. Anaway, gabayan tayo ni San Jose, maging matuling ang pagwa natin sa pagtugon natin sa panawagan ng Diyos. At nawa, katulad ni San Jose, tayo ay magsisi at sumunod sa utos